Good morning everyone! Sa magandang umaga mga kapatid. Share ko lang sa inyo. Merong update si Meta. Kung hindi ako nagkakamali nag-update. Tinanggal niya na yung mga view counts ng ating mga videos. I think sa mobile pa lang ito. And then hindi pa lahat. Totally yung unti-unti lang nila. Kasi may nakita pa rin akong views. Pero mostly sa post, makita mo na lang share and reaction. Wala na talaga yung view counts. Tingnan niyo po. Ayan, punta tayo sa ating video. Ayan, tingnan nyo po. So, nawala na. Diba? Ang pinakataas yan, pwede mo ba nga sanang ipin yung pinakamalaking view mo. Yan, pwede mong ipin sa pinakataas para pagpasok nila, makita nila. Yan yung pinaka-higher views mo. Pero ngayon wala na. Tinanggal nila. Pero meron pa rin dito sa tabi. Ayan, pag i-click mo talaga yung videos, makita mo pa rin yung share, tapos yung comment. So, pero talagang, ayan tingnan pa natin yung isa. Dito sa labas, si Lad Bible. Yan, nasa 51 followers na siya. Pero yung views niya, ayan, natanggal na rin. So, hindi mo na alam kung ano yung mga pinakamalaki. Kasi minsan naka-base tayo sa views And then si Jawo, tingnan natin. Kasi pinafollow ko rin to 9 million na siya. So, wala na rin. Tinanggal talaga ni Meta yung view counts ng mga videos natin. So, at dito, tingnan natin sa labas. Labas tayo. Ayan. So, makikita mo, may nakita ko pa rin ng mga view counts, pero hindi na sa marami. Mostly share and comment na lang. Ayan, meron pa rin. And may mga videos yung mga sponsors, meron pa rin. Pero yung mga regular, share and comment na lang. Ito yata sinusulong talaga ni Meta. Though wala pa sa laptop, sa mga mobile phone pa lang. Pero meron itong pros and cons. Merong good side and bad side sa mga creators saka sa mga user. Share ko lang sa inyo yung good part ng pagtanggal ng mga views. Una, less pressure ito sa mga creators. Kasi kami ng mga content creator, napipressure kami pag malalaki na yung views ng iba. Amin naman natin o hindi, lalo sa mga small creator. Lalo na pag magkakasama kayo tapos lumaki yung views niya. So, medyo masakit talaga. At least, less pressure sa mga creator kasi wala nang pataasan talaga ng views, matatanggal. Siyempre, yung mga bago, hindi siya masyadong madidiscourage talaga. Kasi yung mga hindi nabiviews, nakikita mo yung mga nabiviews ka agad. So, alam mo, 150 views lang. So, nadidiscourage ka kaagad. Siyempre, nandun yung compare mo yung sarili mo sa kanila. So, instead na ma-encourage ka, minsan nadidiscourage ka. And then, ito pa, marireduce na yung mga fake engagement. Kasi may mga nag-i-engage na minsan tinitingnan natin sa views. Dahil marami. So, ano pala siya, boot traffic or hindi naman talaga siya videos. Or yung iba, mga loop replace lang, di ba? Inuulit-ulit, kaya maraming views. Wala ka naman talagang mapapala sa video. Or yung iba, yung mga clickbait, kasi marami siyang view counts. So, pag i-click mo, idadaling ka sa isang site na hindi pala tama. Or minsan nga, nai-scam ka. Kasi nga, dahil sa, tinig mo, daming naka-view. Pero hindi mo alam, clickbait lang pala yun. So, matatanggal, marireduce, at least mapabawasan. And yung kagandahan na wala ng views mga kapatid, at least makakapag-focus rin na tawag na real engagement. Kasi dito kasi sa shares na lang, saka yung comment, ay yung mga reaction. So mababasa mo talaga yung mga comment. Hindi ka na magpo-focus sa view count. Mababawasan yung follow to follow or yung views to views. Kasi diba yung ganun yung engagement. Follow mo ako, follow kita, and view mo ako, view kita. So since wala ng views, mababawasan yung trust kasi nga minsan tinitingnan nila ay dapat makarating 1,000 para makita ko na tinignan mo talaga yung video ko. So since na wala ng views, mostly marireduce talaga yung follow to follow. Kaya marami talagang masasaktan. Which is good din naman. Kasi nga dapat talaga yung follower natin ay talaga dapat yung organic yung follower natin. So mapapansin ko rin naman talaga yung mga nagbo-views minsan. Mas maganda yung nagbo-views sa atin, yung sumunod talaga sa atin. So kung wala ng view counts, yung manonood lang talaga, yung talagang follower mo na talagang alam nila na pag nag-post ka, alam nila na may matututunan sila. Hindi lang na dahil malaki yung view, so papanoorin nila. Naka-focus na lang sa meaningful comment, share, saka sa reaction. Saka parang pinupush na rin nila yung vertical video yung parang sa phone. Hindi na siya yung horizontal. Siguro dahil mas marami talaga yung gumagamit ng mobile phone. Ang YouTube pwede horizontal. Pero since na ang Facebook is parang fun time lang talaga para manood ng mga video. So, mas maganda pa rin talaga sa mobile phone kasi yung vertical video. So, parang pinupush nila yung reels talaga. And syempre, magkaroon talaga ng maayos na content. So, hindi lang post lang ng post, tapos i-views, di ba? Yung iba nga naman kasi ngayon, so ano na lang ipopost, so wala na talagang makahulugang at least matanggal. So, removing public views, magkakaroon ng less pressure and more authenticity.
And then, yung mental health ng mga creator, at least, wala na masyadong pressure talaga. Kasi doon talaga nakaka-pressure yung views talaga. Kasi doon ka na tumitingin eh. Siyempre, makaka-focus ka sa content mo talaga. So, if you want to gather follower, gandahan mo yung iyong content. Ito naman yung bad part or something na hindi maganda pag wala ng views. Kasi nga una, matatanggalan ng yung social proof ng isang creator. Kasi doon naman naka-base na mataas na, malaki na yung creator na ito. Iba pa rin talaga yung nakikita nila na, wow, grabe, 9 million, 10 millions. Kasi doon natutok na nagkakaroon ka ng success. So, yun yung isa sa mga ruler ng mga content creator. Kasi pag, halimbawa, naka 10,000 views, nakita nila na views, mostly yun naman talaga pinapanood ng mga tao. Kasi naka-base talaga tayo sa views. So, and then kung walang views, di ba, walang masyadong views, in-scroll pass na lang natin. Pero kung wala nang ganon, mahirapan na kasi parang pantay-pantay na talaga. And magiging mahirap sa mga creators na maipakita yung success nila. Kasi nga pumunta ka sa mga videos kanina pinakita natin, wala na. Hindi mo na alam kung ano yung pinakamalaking nag-viral sa kanila, ang pinakamalaking views nila. So, patas na. Saka minsan nga kung walang title, hindi mo na rin mapapanood. Kung hindi ka interested talaga, hindi mo na siya papanuorin. And syempre, aminin man natin o hindi, ang views kasi minsan yun yung ginagamit to quickly judge if the videos are good or not. Doon sila nakabase kung 1 million, 9 million, ay maganda ito. So, panoorin. So, since wala ng view counts, ang tao na magde-decide kung gusto niya talagang panoorin o hindi. Hindi siya nakadepende sa views. Siyempre, magkakaroon din naman talaga ng confusion and frustration, lalo na sa mga creators. Kasi minsan doon din nakabase yung algorithm nila, kung okay ba yung flow ng mga videos nila, tumataas ba o hindi, ano yung mga videos na hindi nag-views, ano yung mga videos na nagba-viral. So, doon namin tinitingnan sa videos kung ano yung mga tinatangkilik ng mga tao. Pag wala na, hindi na namin alam kung ano yung gagawin namin. And napapansin ko parang pinupush na ni Meta na mag-reels talaga. Hindi ko alam, may nabasa nga ako na ang reels yata baka extend na nila, hindi na 90 seconds. Kundi baka i-allow na nila yung reels na mahabaan din para puro vertical videos na lang talaga. So, gusto na lang tanggalin yung mga horizontal unti-unti kasi nga YouTube lang naman talaga yung gumagamit ng horizontal videos. Pero sa Facebook, since na mabilisan lang yung tao, so parang pinupush nila yung kagaya na real videos talaga. So, ayan. So, may mga pros and cons. And marami pa yan. Yan lang yung natandaan ko ngayon. Unti-unti nang tinatanggal ni Meta yung mga view counts ng mga videos natin. So, hindi ko alam kung ibabalik ito o hindi. So, depende pa rin kay Meta, mga kapatid. We cannot do anything kasi nakisoso lang talaga tayo. So, okay. So, kung ayaw nyo pa rin maniwala,